Ang Kagawaran ng Transportasyon, DOTR, noong Huwebes ay inihayag ang pagsisimula ng konstruksyon ng bago at modernong EDSA Busway Kamuning Concourse na nagkakahalaga ng 89.12 milyon pesos. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinabi nito na ang concourse ay magtatampok ng isang well-maintained, pedestrian-friendly walkway and will be equipped with wheelchair lifts to assist commuters, senior citizens and people with disabilities. Sinabi ni DOTR Secretary Vince Dizon na ang bagong footbridge ay may install sa istasyon ng Kamuning ng EDSA Busway at may modelo pagkatapos ng SM North Concourse. Sinabi ni Dizon na ang konstruksyon ay hindi makagambala sa mga commuter at motorista dahil ang mga materyales ay naka-prefabricated. Ang bagong istasyon ng busway ng EDSA Kamuning at footbridge ay isasama ang mga tampok ng kadaliang mapakilos at pag-access upang mapadali ang pagtawid ng pedestrian at pagsakay sa bus, sinabi ng ahensya at inaasahan na makumplito sa December 2025. Sinabi ng Kagawaran ng Transportasyon, DOTR, noong Huwebes ang pagtatayo ng bagong concourse ng busway ng EDSA sa SM Mega Mall sa Mandaluyong City ay dapat makumplito sa pagtatapos ng taong ito. Ibinahagi ni Transport Secretary Vince Dizon ang pag-update na ito, na sinasabi na ang SM Prime Holdings, Incorporated, SMPHI, ay nangangasiwa sa pagtatayo ng pasilidad. Madiskarteng nakaposisyon sa harap ng SM Mega Mall, ang bagong concourse ay magsisilbing isang mahalagang pagpapalitan para sa mga commuter na naglalakbay kasama ang EDSA. Ang pasilidad ay mapapahusay ang pag-akses sa iba't ibang mga pagpipilian sa transportasyon at mga komersyal na establishmento, na pinapagaan ang pang-araw-araw na pag-commute para sa libo-libong mga pasahero. Ang state-of-the-art concourse ay magtatampok ng maayos, covered lanes, ramp, at mga elevator na idinisenyo para sa pag-access. Ang mga karagdagan na ito ay naglalayong magbigay ng mas ligtas at mas maginhawang paglalakbay para sa mga matatandang mamamayan, mga buntis na kababaihan, at mga taong may kapansanan, PWD, na nakahanay sa layunin ng DOTR para sa isang komportable, naa-access, ligtas, sustainable, at abot-kayang sistema ng transportasyon. Sinabi ni Dizon na ang SM North EDSA at SM Mega Mall Concourses ay mga istasyon ng modelo para sa nakaplanong pagpapalawak ng mga tulay sa buong sistema ng carousel ng EDSA. Ang mga pagpapabuti ay bahagi ng flagship ng DOTR na proyekto ng busway ng DOTR, na, nasuportado ng DPWH at MMDA, ay naglalayong mapagbuti ang kahusayan, kaligtasan, at pag-access kasama ang pangunahing daanan ng Metro Manila. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng DOTR at SMPHI ay mabilis na masubaybayan ang pag-unlad ng mga concourses, na may SM Prime na nakatuon sa pagdidisenyo, pagtatayo, at pamamahala ng mga pasilidad ng busway na matatagpuan malapit sa mga mall kasama ang EDSA. Samantala, ang SM Prime Holdings Incorporated ay nakatakdang gumastos ng 7 billion pesos para i-redevelop ang SM Mega Mall upang magpatibay ng isang konsepto na Crystal Islands, na idinisenyo ng arkitektura na kilala sa mga pagpapaunlad tulad ng Jewel Chani ng Singapore at ang icon ng Thailand na Siam. Ang muling pagpapaunlad ay idinisenyo ng firm na nakabase sa UK na si Banoy, na binibigyang diin ang natural light, open flow, and organic forms, pagdaragdag ng 20,000 square meters ng gross leasable area. Magkakaroon ito ng isang phased pagkumpleto na nakatarget sa pagitan ng taong 2027 at taong 2029.
Magdaragdag din ito ng mga themed retail zones, at mga pag-upgrade ng pagpapatakbo kabilang ang isang bagong 4 na antas na pasilidad ng paradahan ng basement na may higit sa 1,600 na mga puwang, state-of-the-art cinemas, isang bagong mega trade hall, isang muling idisenyo na food court, at upgraded areas and restrooms. Sinabi ng SM Prime na ang disenyo ay nagtatampok din ng mga inisyatibo ng maintenance tulad ng isang rainwater harvesting system na may kapasidad na 500 cubic meter, ethylene tetrafluoroethylene, ETFE, roofing, skylights at clerestory windows, at sensor-activated escalator. Ayon kay SM Supermalls President Steven Tan, ang SM Mega Mall ay ranggo pa rin ang pinakamataas sa lahat ng mga mall ng kumpanya sa mga tuntunin ng benta ng per square meter, at inaasahan na tataas pa ito sa muling pagpapaunlad. Nabanggit din ni Tan na mas maraming mga nagtitingi ang inaasahan na kumuha ng puwang sa SM Mega Mall kasama ang muling pagpapaunlad, dahil mayroon din itong pinakamataas na listahan ng paghihintay sa lahat ng mga mall ng kumpanya. Ang SM Prime ay nag-post ng isang all-time na mataas na netong kita na 24.5 billion pesos sa unang kalahati ng taon, dahil ang malakas na pagkonsumo at ang pagbawi sa retail and tourism drove revenues up by 5% to 68 billion pesos. Ang mga green features na ito ay sumasalamin sa pangako ng SM Prime sa sustainable development, na nakahanay sa mas malawak na mga layunin ng ESG habang nagtatakda ng isang benchmark para sa disenyo ng mall na eco-friendly sa Pilipinas. Sa loob ng higit sa 3 dekada, ang SM Mega Mall ay naging isang pundasyon ng gitnang distrito ng negosyo ng Mandaluyong at isang lugar ng pagtitipon para sa milyon-milyon. Ang mapaghangad na muling pagpapaunlad ay hindi lamang mapapanatili ang katayuan ng iconic nito kundi pati na rin ang posisyon nito bilang isang pandaigdigang modelo para sa napapanatiling mga retail spaces ready to welcome the next decade of commerce, culture, and community.